Warning: Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Kung titingnan ho natin, unconventional ho talagang Pangulo ho na si President Duterte. Yung kanyang attitude, I don't care kung anong kanyang sasabihin dahil may paniwala ho ako, wala ho atang protocol secretary or advisor, protocol advisor ang ating presidente. And I don't really know whether he needs it or maybe... Because if he needs it, maybe now is the time that he might need a protocol secretary, so let's be sounding more like a statesman. Iba ho kasi pagiging presidente na. And hindi ho natin mablame si President Duterte na ang kanyang pag-aastay parang mayor pa rin, in control. Pero pag ikay ho'y leader na ng malaking ng isang, well, you're talking about 104 million Filipinos and tapat naman ho pagdating ho sa kanyang tungkulin ng presidente. Kaya lang may mga bagay na enhancement kung tatawagin ho. No? Etong ginagawa ho natin pag-aanalisa ho tayo, unfiltered ho to no holds bar ang aking sasabihin. And I'm sure na some of you will disagree or some of you may agree. Some of you may just listen to what I'm going to say. Yan hong essence ng democracy. Na ang isang leader, kinakailangan ho talaga na mayroon hong protocol secretary or protocol advisor to sound more like statesman. Kasi pag wala ho yan, walang gabay, kuminsan, hindi naman lahat na panahon na makikita mo na yung mga ginagawa mo, kung magkakamali ka talaga, nagkakamali ho tayong tao. Yun hong pagbitiw ho ng statement kagabi ni President Duterte bago siya umalis na may mga halong mura doon sa parting yun, nakaabot ho agad kay Obama yun. Ngayon, kung nakaabot kay Obama yun, syempre, nandyan ho yung mga press, gutom na gutom ho yan, yung mga yellow press and some international correspondents na binabantayan ho. Pagpunta ho ni President Duterte dito ho sa ASEAN Summit, that's a 5-day meet sana, ng mga leaders ho na kasi in 2017, yung chairmanship ho ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, will be nasa Pilipinas na ho. So, tayo ho yun. So, binabantayan ho talaga ng mga ASEAN countries and leaders, kasama ho yung Russia. Of course, nandiyan nagbabantay ng China, nagbabantay din ho ng Estados Unidos sa mangyayari, pakikita. So, ito'y kung natuloy man daw sana ang meeting, sabi ni Obama, he wants a productive, hindi naman natuloy, magiging productive daw yung sinasabing meeting with result-driven outcome. Well, para ho kay Obama, ang kanyang pagsasalita siguro na makaabot ho kay President Duterte in due process, which is exactly sinisigaw ho ng mga yellow press. Ganun din ho yung mga sabihin ho ng human rights, the Catholic Church, and the yellow opposition. Sila ho na lang ang normally ang mga laman ho ng balita na pinipick up ho ng ibang bansa, nagiging source ho ng balita. It's always been picked up by the international press. Kaya kung ano ho'y nasasagap ng international press, it becomes, hook, line, and sinker. Tama na ho yan. Ang sinasabi ho kasi ni President Digong, don't make any mistake, kung sakaling bibigyan ako ng impromptu lecture ni si President Obama, kasi bago siya bubuka ng kanyang bibig, which has been stated by President Duterte weeks back, kasi parang may bitiw ho kasi na yung White House secretary ata na staff ni Obama saying Obama will not hold any punches. Ibig sabihin, ito ho talagang wala hong preno sasabihin ho daw ni Obama kay President Duterte. Yung bagay ho na due process, international human rights issue, pati yung mga killings or extrajudicial killings na napipick up ho ng mga foreign press na yun naman ang parang nababato sa White House. Siyempre, international press, pinipick up ho yung mga press ho ng mga yellow press natin dito. Yun ang pagbalita na without ang gustong mangyari ni President Duterte, before you open your mouth, bago mo bubuksan ng iyong bibig, ito ho yung mga before nangyari ho na statement ho ni President Obama na hindi na mangyaring meeting. And I hope na
siguro hindi na talaga or baka magbago pa. Who knows? Na as we speak, there could be the chances na baka chance meeting na magkita ho sila. Baka magkabayan na lang ho yan na civil and a little bit more courteous without having to go on with it meet anymore na hindi na mangyayari. Yung sinasabing fireworks. Hindi naman ho natin expect na mag-aaway yung dalawa. Kaya lang sa mga leaders ho talaga na sometimes they ally ho natin ng USA. There will be some situations and moments na yung mga leaders kasi sumusunod ho sila ng mga protocols. Kung pag-uusapan ho yung leader to leader at meron hong mga bagay na ginagawa ho yan before you make any statement na may sensitivities na titingnan ho na hindi ho maka-slight yung isang leader and so to another leader. Kaya may mga sinusunod ho na standards. Sa atin lang ho baka dito nangyari ho na nasagap ho agad ni President Obama. Na yun hong panalita ni President Duterte na hindi nagustuhan kaya hindi na ho tuloy yung meeting. In short, sabi ni Obama, ba't pa? Nasabi niya ng ganun, mabuti pa kaysa naman mag-uusap kami na wala naman mangyayari. Sabi naman ni President Duterte, bago ka bubuka ng iyong bibig, makinig ka muna dahil di mo kabisado kung anong nangyayari sa Pilipinas. Hindi mo nalalaman kung katatapos lang ng pambobomba sa Davao, pagkatapos yung mga war on drugs and some other situations about human rights issues, bago mo ako lalekturan sa harapan ng mga camera at sa harapan ng mga microphone ng mga foreign media, baka maging laman ng balita. I don't want to get the shorter end of the stick na parang ako naman ay tinuturuan mo. So, can you blame the President Digong? Maybe no. Kasi ang gusto niya lang siguro mangyari, pakinggan mo muna ako bago ka magsasalita before you start opening your mouth and then nasasagap ng mga media na para ba ako'y tinuturuan mo. So, there's that anticipation, pero ang gusto mangyari ni President Digong, we're not beholden sa inyo. Wala kaming pakialaman. We don't care what you're gonna say kasi mas kabisado namin, we're a sovereign state, kabisado namin ginagawa namin sa bansa na to. Kung pag-uusapan ay pangangasiwa at yung pamumuno, yung mga bagay na gusto naming iresolba. Kaya nga siguro dito sa parting to, magkaiba ho sila ng tingin, pero ito naman ho si President Obama, gagamitin niya yung kanyang galing doon sa negotiating, pero doon sa parte na sometimes there's just gonna be a statement without even advising or imposing. Parang pahayag lang. In short, parang reminder lang. Whether it's a reminder or just a statement, parang it's a statement without saying, itong dapat mong gawin. Huwag mong gagawin yung ganyan. Naturalmente, depende ho kung paano ho ang dating. So, ina-expect ho. Kaya lumabas, gawa nga ho siguro na rin sa mga media, yun hong anticipation. Tanong agad kay President Digong, anong gagawin mo? Anong magiging, mga mensahe mo sakaling pinagsabihan ka? So, yung mama, siguro, sa Davao, katatapos na ng bombing, sino ba itong mga utot na to magsasabi sa akin kung anong bagay? So, nakapagbitiw ng salita. And that's the reason why na hindi na ho mangyayari yung sinasabing meet because sa nangyari ho kagabi, kung napanood niyo ho siguro, bago lumipad ho ng Laos, Cambodia, si President Duterte, nasagap na rin kung saan man ho si Obama ngayon, nakaabot na ho sa kanya, imposibleng hindi naman. So, let's leave it there mga boss. So, hindi na ho nangyari yung fireworks. Siguro, it's better that way na hindi na lang ho pwede mangyari. Wag mo na akong pakialaman, hindi kita papakialaman. Kasi baka magkaungkatan pa ng mga historical facts na parang kalahating milyon namatay dito nung kayo yung mga Amerikano sa Mindanao na hindi ho nagbigay ho ng mga pahayag ho si President Digong, something to do with historical facts about the Moros or the kapatid nating Muslim sa Mindanao. Kaya ho parang ganyan, kumukulo pa rin ang dugo ng mga nasa Mindanao. Kung doon sa iba, kung pag-uusapan ho yung sinasabing kasaysayan ho ng Pilipinas na maaaring hindi na ho alam ni President Obama. And I don't even know kung kabisado ng Philippine-American history, Phil-Am history natin dito. Pati ho yung that time na nasa ilalim ho tayo ng bansang Amerika na ngayon ho'y sa panahon ngayon nagbago na kaya medyo iba na rin pag-asta ng mga bawat leaders ho natin.